Yeah. Actually, kaya namin ito gagawin kasi hindi namin alam kung anong kapalaran tomorrow. Yes. And siyempre bilang isa sa mga nakakatanda, kailangan namin mag-voice out. Siyempre, hindi naman lahat dito may lakas ng loob mag-voice out, di ba? Pero alam ko marami kayong iba't ibang opinion sa mga nangyayari dito. And it happened, syempre yung Actually, assessment. Very risky itong gagawin natin kasi siyempre, kaya nga sinabi ko, hindi lahat may lakas ng loob mag-voice out. Maybe siguro, hindi pa sa atin, tatakot, di ba, ng takot na baka hindi tayo maintindihan or ma-misinterpret yung mga sinasabi natin. And ayaw naman natin malagay sa alangan eh, di ba, kasi siyempre, nasa loob pa rin tayo ng PBB House. And somehow, gusto rin namin ma-encourage yung iba na mag-voice out kasi siyempre, pumasok tayo dito ng pantay-pantay, wala sa edad to, wala sino pinakabata, pinakamatanda, lahat tayo may karapatan magsalita. And this assessment happened, syempre, the moment na we enter this third week natin. So, di ba, nomination happened, eviction happened, but we move forward. That's why nagkaroon tayo ng panibagong weekly task. And I think it's also right for us kasi one of the best lesson I learned from Kuya is yung first days ko dito, nung kasama ko si Denise, na sinabihan niya ako na gusto niyo ba na ganyan ang nakikita sa inyo ng mga nakakabata sa inyo o ng mas bata sa inyo. And syempre, as adults, nung sinabihan ako ni Kuya na isa ka sa mga kuya sa loob, and yeah, I believe also. And so as Patrick, so as Kuya Briggs, sa mga ate natin, andyan si Ate Noemi at si Jazz. So we just want to point this out straightforward dahil kagaya na sinabi ni Patrick, it's risky for us. We never know what the consequence or the consequences will happen after we voice out this. And please take note na we say this because we care for each other. Diba? Imagine kung kayo mismo wala kayong pakialam sa isa't isa. Hindi mo naman yan pagsasabihan eh. Diba? You won't care kung anong magiging kapalaran niya or paano siya makihalubilo sa ibang tao. So, ang main concern natin sa first ngayong gabi is yung last night. Well, lahat tayo busy sa mga nangyayari at biglaan ng mga live stream, di ba? And siyempre lahat tayo pagod. Mag-iisip kung anong dapat sabihin, mag-iisip natin na dapat mabenta natin yung mga items. And kagabi after ng third Kai, siyempre, na-appreciate naman namin yung mga nagluluto, di ba? And concern sa atin na lahat makakakain. Siguro, wrong timing lang din yung nangyari kagabi. Dahil I think, hindi fair ang nangyari pagkain kagabi. Hindi ko lang po nag-guess nyo, pero diretsuin ko na yung about sa kusino. Well, kung matatandaan nyo, last time, weekly budget, and lahat naman ng mga concerns natin, yung gusto natin, binigay naman, di ba? And in-offer natin yung budget natin para sa lahat, para lahat makakain. Well, may mga tao dito na, for example, si Jaren, hindi siya allowed kumain ng fish kasi allergic siya. So, hindi naman natin pipilit yun kasi exempted siya. Pero yung iba na... may allergy ka ba? Allergy. Yeah. Well, eto, naiintindihan ko yun. Ako din, personally, hindi rin ako kumakain ng ampalaya. Marami akong mga gulay na hindi kinakain. Pero dahil nasa loob tayo ng bahay ni Kuya, kailangan natin mag-adjust. Di ba? Wala ako sa bahay ko, so ayoko din mag-inarte sa mga kakainin ko. Kung ano yung in-offer. Even you guys, di ba? Wala tayo sa kanya-kanya nating bahay. Nasa bahay natin, we can order even midnight, even 1 a.m., 2 a.m. because we have the freedom. But because we are here, we just want to have you guys, lahat tayo, no, magkaroon ng sense of sensitivity. Magkaroon tayo ng empathy na meron tayong privilege the moment we came here. Imagine tens of thousands of audition, but we are ones na nandito. So, ang next nating challenge is yung pakikisama natin.
And isa sa pakikisama natin is to adjust yung personal lifestyle natin sa labas. Kasi 'di ba, imagine we're strangers and hindi natin kilala personally or deeply yung isang tao regardless how long tayo nag-stay dito, and it's our third week. But yung personal attachment, yung conversations, the real you is not yet being revealed to someone dito. Kami ni Patrick, we're two in one. That's why we know each other. We're boyfriends, we're partners. Pero you guys, di ba, we know, we understand na magkakaiba pa rin yung level ng pakikihalubilo natin. But, going back sa pagkain, it's not all about yung kagabi din, but we have pointers din. First one, yung daily supplies. As much as we want to enjoy the bread, we are only allowed 2 each. It's in the rule book. Di ba? We enjoy the staples being replenished every day, but we enjoy 1 egg. And if you want to get more, you have to get the consent. Magpaalam kayo. Kasi that's the thing. Kumbaga, pinagkakasunduan natin yung daily supplies. But, here's the challenge also. Yung weekly task natin, wherein lahat tayo, we have allowance. Diba? Yung allowance natin na pinupusta natin nung tayo ay nanalo, ito yung specific amount. Everyone agree kung ano yung mga dapat bilhin. I can still remember nung tinanggal yung some items, galunggong, chicken liver, yung ibang pampalasa, it's okay. Sabi nga namin nung nagkakabiruan yung ibang boys, sige for now, we give way to other people. But the moment na sana manalo ulit, which is this week sana, pagbigyan nyo din kami. Okay, so nilist down natin yung mga dapat bilhin, nag-agree lahat. But going back, lahat ba tayo na-enjoy yung perks? Kasi it's the items na lahat tayo nag-agree to give our 500 each. Which is yung pinapoint ni Patrick, kagabi, you know, it's just a simple tocino. Everyone can laugh at that. Diba? Even the people who's watching, pwede tawanan, but, you know, the personal relation, pwede hindi lang yan maging tocino in the future. It can be a task, it can be a personal item, na kapag you don't ask for consent, diba, mas lalalim yung hindi pagkakaunawa natin. And we take this as pointers for improvement. Gusto natin na meron tayong maintindihan, kagaya ng sinabi sa confession room, the moment na lalabas tayong lahat dito after this edition, meron tayong baon, mas disiplinado tayo. Diba? Meron tayong sense of sensitivity. That's it. Okay? Yeah, tsaka, syempre, sa iba, di ba, hindi lang nagsasalita. Kasi nga, yun nga, gaya nga ng sinabi ko, mahirap magsalita. Kasi pwede kang mapagtulungan or mapag-intersan. Di ba? Pwedeng mag-take negatively yung mga sinabi mo. Di ba? Pero, ayaw na natin siyang palalain. Actually, pwede ko siyang palipasin kung wala akong pake. Di ba? Pero, bilang isa sa nakakatanda, ayaw kong yun ang mabigay nating example sa mga bata. Kasi syempre, yung mga bata, look after din tayo syempre. So, kailangan natin magbigay ng magandang example. Yun yung sinasabi ko, kailangan natin mag-adjust or I don't know yung reason kagabi bakit ganun yung nangyari sa tocino, sa hotdog. Pero, naiintindihan ko na nahihirapan na ano bang concern nun? Kulang yung hotdog. So, ginamit na lang yung tocino para matapos ng hotdog. Kasi ang naisip ko doon, mas maganda if dinivide parehas. Like, half hotdog, half tocino, para lahat makakain. Or, tinanong niyo ba iba kung lahat ba nakain ng hotdog? Kung hindi pa, pwede naman itabi muna. Magtuyo muna tayo. Di ba? Yeah. Para lahat makakain. Kasi, yung iba, hindi nila alam, upos na yung tocino. Actually, maraming nagulat. Marami rin wala hindi na, lasa nakatikim pa na or yun. that night lang sila nagkaroon ng chance maka-get ng ganong type of food. Which, imagine yung 500 na yun or how much is that tocino, lahat tayo nagbigay. Pero hindi tayo lahat nakatikim. Sa tuyo, lahat tayo nagkaroon ng chance makatikim. Kumbaga, take this on the bigger picture. Kung ikaw nag-ambag sa isang bagay, dapat at least somehow makakuha ka ng chance. Diba? We enjoy the privilege of being here, but we also have yung time sana na magkaroon ng empathy na what if ikaw yun? You're enjoying this type of food for a couple of days, but natanong mo ba yung sarili mo if someone nakatikim na ba niyan? Or someone nakakuha na ba niyan? Diba? Like I said, it's not all about tocino. It can be much worse in the next coming weeks. And sinasabi namin to because we want to voice out. And
one big example is si Kuya Briggs nagluluto. Of course, si Kuya Briggs is very open kung sino gusto magluto. He just voluntary cooking. And napansin kasi namin ni Patrick na is very kind. Na kung ano yung marinig niya na gustong iluto sa bahay, niluluto niya. Wherein hindi ganon yung naging usapan natin the moment na gumagawa tayo ng budget. Diba? We see it na dadamihan natin yung manok para just in case hindi tayo manalo for the coming week, aabot. Masarap ang ulam natin kapag gabi. Dahil sa umaga, we already have our bread, our egg. Our lunch can be pure gulay. Kasi na-survive naman natin last time. Diba? Kaya din tayo bumili ng mga pampalasa or ng cubes para hindi tayo gagamit ng karne. Okay. So, ang nangyari, na-consume, wherein naubos na siya kanina, na hindi natin alam what will happen in the next coming days. So, that's the point why we are talking here. Na kapag nagkaroon ulit tayo ng chance, di ba? Ito yung pagkakataon natin na isipin natin maigi. We were taught, di ba? It's your 500, it's your budget, and you can fight for it. Di ba? Yan yung ano natin eh. Yan yung gusto natin eh. We fight for it. It's just that, nung una nating panalo, gusto natin ibigay ng all out dahil nga it's the supplies. But take a look at this for example. Kung tayo ay nanalo this week, we will plan again. You have your 500. Would you mind ba na yung 500 na yun, bumili ka ng isang buong manok? Ikaw ang magluto sa sarili mo. It can be a possible option. Bakit? Meron kang daily supplies, automatic isa kang itlog sa umaga. Automatic may dalawa kang bread sa umaga. You have your milk, you have your only soft drinks. How about your personal food? Pwede ka magsaing ng ikaw din. Pwede ka magluto on your own. You enjoy your allowance. But because nag-budget tayo for the whole house, dapat we have to be sensitive to other housemates. Diba? Kung ano yung na-enjoy nyo, make sure na na-enjoy din ng other. Not unless, diba, ayaw ng taong yun. Sana maging eye-opener siya. Kasi sabi nga namin, gusto namin maging one pain lang to tonight. We failed the task, it's okay. We move forward. But we also need to raise these concerns. And this is just one of the concerns, especially ng mga adults. Yeah, and siyempre, ayaw naman natin na lumalayo ganito kasi lahat naman tayo naghihirap, di ba? Every time na may weekly task. Lahat, hindi man equally yung efforts natin, pero lahat tayo pinaghirapan. So, yeah, pantay-pantay lang tayo dito. Lahat pwede maging leader. Hindi po rin matatanda kami lang, di ba? Kahit yung mga bata pwede mag-lead and pwede mag-voice out. So, ayun lang. Sana... Hindi. It's just one. Yeah, hindi. Ito parang naman. So, ayun, sana may sense naman yung sinabi namin. And, ayun nga, hindi namin alam kung ano mangyayari next week. Pero, ginawa namin to para at least wala kami pagsisisihan na at wala rin kami bigat sa dibdib namin. Kaya namin sinabi siya. Okay. Second one, okay, thank you. Second one, this is the concern for the whole house again. Okay. Kasunduan kasi, it's in the rule book. You wash your own dishes. But, we appreciate yung mga naka-experience maghugas. Next, appreciate natin yung mga nagda-dry, nagbabalik na mga gamit dun sa mga drawers. And you know, if nagkaroon na kayo ng chance, you know it in yourself. Kung nagkaroon na kayong chance, makatulong sa kusina o sa lababo, di ba? It's just that, may mga napapansin kami na whenever someone nagagamit ng baso, nilalapag kung saan-saan. That's number one. Yung mug, nilalagay din kung saan-saan, yung iba tinatago pa sa likod. Bakit hindi tayo magkaroon ng sense of accountability na the moment na gamitin natin, di ba nakalagay sa rulebook, na hugasan agad para hindi magsayang ng oras. And libre ang dishwashing liquid. Gaano ba kahirap yung gawin to? Yung Coke. Alam niyo sa sarili niyo if ma-soft drinks kayo. Kung ma-soft drinks kayo at hindi niyo kayang ubusin, eh di i-share niyo sa kasama niyo. Or maghanap muna kayo ng partner before opening one soft drink para walang nasasayang. And kapag tapos na, bakit niyo ilalagay yung bote sa ilalim nito? Sa likod ng rice cooker, sa labas, nakapatong sa edge ng lababo. I mean, ganun po ba kayo sa inyong mga tahanan? Hindi ba dapat kung paano tayo dito, eh ganun din tayo sa mga bahay natin? Maybe sa
ba, wala silang iniisip na mabigat kapag sila na yung gagawa or whenever kami yung maghuhugas, kami magpupunas ng lamesa dahil kaya naman namin. That's what I learned from Jazz. And that's okay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, di ba, na andito tayo sa bahay kasi nobody owns the house. Walang may-ari ng living room, walang may-ari ng dining, walang may-ari ng kitchen, even our bedrooms. Lahat to call ni Kuya, lahat to pagmamay-ari. So bakit mahirap maging kapwa-tao kapag nandito tayo? Di ba? Bakit hindi tayo maging responsible dun sa mga actions natin? And lastly, we just want to take this straightly, no? And let's have this as a normal na way of interacting to someone. We're 16 inside. May mga groups tayo na alam natin kung kanino tayo ka-vibe. May mga nagiging groups ng 3, 4, 5, may mga nag-groupings, and it's okay. But, na-realize kasi namin na when we, adults, are having conversations, and we're going it deeply, wala naman kaming nagiging problem. It's just that we have to be cautious kung sino yung mga minors sa amin. But also, as minors, you are not a child. You're just minor. What I'm trying to say is that, alam niyo na rin kung ano rin ang tama at mali. No? So, whenever na rin na magkakaroon kayo na habang ang adults, cautious kung sino yung minors na nasa paligid, as minors also, we also ask for your awareness kung makikidive in kayo sa conversations ng adults. Like, you can have naman a simple question na, anong pinag-uusapan or anong meron, di ba? For that instance, hindi nagkakaroon ng problem. Kasi may mga conversations ang adults, it's not all about green, ha? May mga pinag-uusapan ng adults na only adults can understand. And you guys have all the chance and years pa to be in that position. So we understand you. You have a lot of room for improvement. But we also ask for your cooperation. Kasi yung pagkakaroon naman ng sense of responsibility natin sa bahay, regardless of the age. You know, being kami ang mga adults, you being the young ones, it's a shared burden inside the house. And next, this is very important. No, nung nag-uusap kami dito kanina sa kusina. We don't drop names, but kilala nyo ang sarili nyo. It's the violations. And alam nyo sa sarili nyo, alam natin sa sarili natin, it's the same people, it's the same group, no? It's the same mistakes na paulit-ulit, na umabot sa point na kinailangan pa tayong ipatawag lahat. And this is the concern for everyone, even kami, no? Ito dapat yung napag-uusapan natin kasi kagaya ng sinabi namin kanina, paano tayo magiging buo kung hindi rin tayo magiging bukas sa isa't isa. And sana, yung gabing to, kasama ng pag-fail natin sa task, may matutunan tayo kasi mahalaga itong ganito eh. Imagine, what if tayo pa rin magkakasama in the next weeks. Binanggit na namin itong mga ganitong bagay. It can have consequences. But rest assured, nag-voice out kami dahil marami kaming nakakausap na ayaw magsalita. And it's okay. But the moment na nandito na kami, we voice out. Kasi there's a bigger reason bakit kami 2 in 1. Always remember na kapag tama yung pinaglalaban nyo at good ang intention ninyo, hindi lang si Patrick yung kakampi niyo rin ako. So hindi na kayo maghahanap ng isa pa. Diba? Kumbaga, you have already 2. That's a package. So basta tama yung pinaglalaban nyo at good yung intention ninyo. So sana, going back dun sa mga problema natin sa bahay, petty lang yan. Pero yung petty na yan, pag nag-ipon yan, baka may pumitik kasi dito. Dahil lagi na lang umihintindi, lagi na lang nag-iintindi. Diba? And sana wag tayo umabot sa ganong punto, but we never know. Dahil marami pa tayong pagdadaanan. And kami, bilang mga kuya ninyo, gusto lang namin sabihin na we're also kuya outside. Kuya kami sa mga tahanan namin, kaya hindi kami sanay na may mga konting problema na hindi nasusolusyonan. So sana, kapag meron din kayong problema sa mga adults, or sa amin personally, you go directly.
No? Iwasan din natin yung mga naging problema nung nakaraan sa isang housemate na napag-iisipan natin ng hindi maganda. No? Na kinakailangan pang magbuhos ng emosyon palagi or sino man dito sa confession room where in fact tayo yung day-to-day basis na kita-kita. And sana ma-appreciate nyo yung effort ng bawat isa. Bata man yan, matanda man yan. Kagaya namin ni Ray na nag-lead ng task, I mean, one of the youngest pero nag-lead ng task. So, yung nagbigay sa amin ng chance, ng tiwala para mag-lead ng weekly task, we're very thankful. And rest assured, the next weekly task leader, andun pa rin yung support and commitment namin. Kasi again, lahat ng problema dito sa bahay, it's a shared burden. Even a simple sin, even a simple bathroom. So sana, don't take it personally. But if you want to take it personally, if the shoe fits, then wear it. No? We're here para magsabi ng totoo. And if meron kayong concerns, you can also have the floor. So, And lastly, syempre family tayo dito, di ba? Outside naman, ang family natin, di ba? Hindi man perfect, pero once na nagkakaroon ng problem, di ba pinag-uusapan para masolusyon. So, ganun din tayo dito sa pamilya tayo. So, dapat pinag-uusapan natin ang mga mistakes natin and hindi tayo perfect lang. so, and if anyone, syempre, meron din napapansin, siguro na hindi maganda or want to say something, this can be an open forum to everyone. If you want to say sorry to someone, if you feel like Sorry! na violate nyo sila or nadadamay nyo sila to everyday basis, then it's your chance. No? Parang tomorrow, it's a reset day kasi we never know. Dalawang housemates ang alis. That's it. And mabigat yun. That's one thing we know. And there's a consequence after this. There's a consequence right after the eviction. So, if anyone, please feel free. Wait, can I? Like, in our defense, hindi naman ito negative. Like, in our defense, yung nagluto ng hotdog kasi, ano naman kasi natin na iba ito na talaga, and yun yung pinaka-easy na i-prepare, di ba? Siguro na-lost na kami, kasi tatanungin, kasi iba naglalaki natin. So, wala naman dapat na i-play. So, next time at least, Yeah, alam natin. Yeah, pero may naisip kasi akong solution dyan. May mas better na solution. Like, yung tosino kasi, hindi siya natuloy. Mas madali ang tuyo na luto. And that's And kung nice. si Jaren hindi siya kumakain ng fish, hindi sa kanya tosino or hotdog. Di ba? May easiest way naman. And if Kung nagkamali tayo, it's normal. Kaya, let's improve. hindi perfect. Di ba? Kahit mga banda, nagkakamali. Bata, nagkakamali. And it's okay. Busy kasi din. And I think ano yun, malaking help sa atin yung tuyo kasi ang dami niyang staff, may natira din hotdogs. So, again, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Anyone can cook. It's just that may mga people na may good heart to volunteer who prepares the food. But it's also a responsibility. Again, di ba, nakalagay yan sa rulebook. Meron kang dalawang tinapay, meron kang isang itlog. You can enjoy your rice. You can cook for your own. You have your budget. Pero dahil nakikisama tayo, kung sino yung gusto magpasabay, kung sino yung may bigger heart also to prepare, hinahayaan natin. Pero sana, it's the same treatment sa naglilinis ng lamesa, naglilinis ng dishes, nagsusoli ng mga plato sa lagayan, nagpupulot ng mga maya coats dito sa living room, or even dun sa kabilang living room. I mean, let's give where the credit is due. Diba? We don't just focus sa mga iilang tao din. Kasi even me, kapag tutulong ako, diba, parang you say thank you to me, it's okay. But also, say thanks to everyone who prepares. Or even yung nagsaing ng kanin. Diba? It's a shared burden. So, let's be more open to this type of conversations, especially the teens who are turning 18, who will be legal in the next years, and us adults na we can also make mistakes. We're not perfect, diba? And sana itong night na to, it can give also light na, okay, I can have a voice kahit ganito yung edad ko, kahit ganito yung status.
Tsaka, nagsisibil lang din ako sa like, I mean, since day one, panindigan ko talaga ito na willing talaga ako at hindi ako mapapagod ng magluto para sa'yo. Pero kung sinong gusto na may magluto, pwede. Actually, open si Kuya Briggs, lagi niya sinasabi na Tsaka- kung sinong tumutulong. dapat may man-in-shape eh. Like Yeah. sa baby task. Tsaka, Diba, kung oo. hindi tayo nag-prepare, may task din kami na gagawin. Yeah. Tsaka, parang hindi ako napapagod, i-play nyo. Wala never ako nakita Yeah. ako na pag-prank kayo. Kasi, dapat makauwi tayo sa pamilya natin na healthy. Yes. Yun yung motto ni ano. Pero that's exactly what Kuya Briggs. Knowing Diba? na gulay na next week, diba? Yeah. So, gawin natin yung best for natin. Maybe anyone can also help or have the initiative Mga there. suggestion. Naiintindihan namin yung like the moment I came here, yung sobrang overwhelming ng lababo ng luto na lahat gusto rin magluto. You can take turns. Naka-help na ako kanina, maybe I'll help sa lunch, I'll help sa dinner, or kapag wala talaga, I'll help tomorrow. And kapag ikaw yung lagi rin nandyan, or lagi kang katulong ni Kuya Briggs, maybe you can give chance din to others. Diba? Halimbawa, yung iba naghihiwa, tomorrow sila naman yung magsasain. I mean, we can take turns. Diba? Wag natin din bigyan din natin ng chance yung iba para hindi nagiging description is yung hindi ka na ba tumutulong sa household chores? Hindi ka na ba tumutulong sa mga atin ko yung I mean, saan nanggagaling yung mga ganong thought? Diba? I mean, it's us. It's everyone. Tapos in general na lang din, siguro iwasan na lang natin yung mga clean na clothes or below the bed na mga clothes. Kasaran. Knowing na every minute ay kids na dala. Yeah. Especially there's there's always a reaction in every action we do. Totoo naman yun. May mga conversations talagang allowed, but only for adults. May mga conversations din na even the physical, no, the only teens are allowed. I mean, they're still minors, but again, it's always the consent. It's always something na dapat pinapakita natin. One best example is yung ginawa ni Mark kay Kanata. It's the tuyo. Napakasimpleng bagay lang yun na hindi kinuha ni Kanata yung tuyo. Nasa harapan na nilang dalawa, pero ang sabi ni Mark, kakainin mo ba yung tuyo? Akin na lang kung ayaw mo. Sabi lang ni Kanata, sige sa'yo na. Sabi ni Mark, hindi, mali yan, kunin mo, tapos ibigay mo sa akin. That's basic. That's simple. Diba? Humingi ka ng paalam, yung tinapay. Kung nai-enjoy mo kumain ng tinapay pag bored ka, magtanong ka, sumigaw ka, or maybe lumapit ka sa mata, makain ka na ba? Kasi naubos ko yung dalawa ko nung morning. Yung mga ganong bagay. Same thing din yun sa, syempre yung weekly budget natin, mas importante. So, Yes. kayo, syempre nasanay tayo na, si Prince ang nagluluto, kasi syempre, yun yung, siguro, yun yung love language niya, di ba? Para maparamdaman sa atin na mahal niya tayo. Pero, mapaalala ko lang, hindi hawak ni Briggs lahat ng pagkain. Kumbaga, lahat tayo may karapatan sa pagkain. So, hindi lang siya ang tatanungin natin about sa food. Lahat tayo. So, paalam tayo sa lahat. Kung sino hindi nakakain nito, o nakakain ka naman nito, pwede ba kain nito? Ganun lang. Kasi hindi naman siya ang bumili natin. At hindi Lahat natin tayo. sinama or maybe hindi pinasok si Kuya Briggs dito just to be the cook. Yeah. Yes. There's a bigger Kung reason kaya also. natin, go help. Or Diba? magtantay ng initiative na magluto. Hindi yung mag-aantay na lang tayo na luto na yung itlog from us. Pwede tayo magtanong or we can ask na just in case you need assistance, di ba? Or maybe kung hindi mo kaya, maraming household chores na pwede mo. It's a shared burden. Okay? Yung problema natin dito, problema ng isa, nagiging problema ng lahat. Kasi tayo lang nagkikitaan. Wala tayong di ba pwedeng taong makita kundi sarili lang natin. So, I think it's a good point na ngayon tong bagay. Sad nga lang kasi because of the weekly task na we failed. But we didn't fail. We just learned from it. And we had good vibes. Yes. And it's May important. millions. I fight for it. But Jared, Oh, I was talking about what do you mean by minors should be cautious when they go to adults? I think it's a two-way street. Yeah, it's a two-way street. Yeah. I understand. I mean, kilala nyo naman if sino yung mga iba pang minors or sino talaga yung 18 and above. So, it's just a precautionary lang naman.
No? Especially kapag masyadong tumpukan yung mga adults and you know that you're the only minor, you can simply ask. Just like us adults na meron ding conversations yung groups outside, anong pinag-uusapan nyo dyan? I mean, di ba, it's so awkward kasi na kung halimbawa kayo or kami papasok sa isang conversation tapos biglang tatahimik yung mga boses. Just because you don't want lang pala to enter this specific housemate. Di ba? And, kagaya tama rin yung sinabi ni Kuya Briggs, maging cautious lang din sa mga pinag-uusapan. Kasi when there are minors na roaming around, di ba, tayo din namang adults ang una nakakita sa kanila. So, let's take it as another responsibility on the top of being housemate. I think, to add to what Jared said, I think it's the responsibility talaga ng adults in that aspect. Kasi, I mean, we live in one house, wala tayong borders, it's just an open space. So parang, and siguro kasi nasanay tayo na lipat ako dito, lipat ako dyan, lipat tayo. So parang it's a really a two-way thing that we have to be responsible. Jared 2024 said, now we always have to be cautious of the actions. Like we're not playing safe, but we're being cautious of what we're doing because it's a show at the end of the day. It may affect each and every one of us, but it's not just us. Yeah. It's people outside. Imagine there's 2 million views, 1.8 million views for a video. Imagine the everyday, so we really have to be cautious in this because people may look up to us outside or people may give out comments na parang, at the end of the day, we're here to help each other. So, yeah, para sometimes lumalabas here yung pagka-ante namin, uy, careful mga ganun, or even sa inyo. But it's always a two-way thing na tayo din as adults. It doesn't mean na dahil it's okay for us to talk about it, we should indulge with those conversations because kunwari sa outside, parang wala namang magbabantay talaga sa mga minors in terms of yung mga ganun. Like, you're just thinking of it like in a 360 or in a two-way thing na, yeah. And maybe just to add, again, not all conversations can be that type of common. Okay? May mga pagkakataon na when adults are talking, it's very deep, it's very personal, and some of us, I think most of us, hindi naman nag-share talaga sa mga family or friends. Kinikip lang personally, pero nakahanap ng body inside this house. And that comfortable na may di ba rin makarinig. So let's just have the agreement also na pwede nga magtanong or pwedeng maging mas cautious yung adults on the top of their responsibility or our responsibility as households. It's a two-way street. And it's a give and take also. Compromise. We meet halfway. And natututo kami sa mga bata and ang mga bata natututo sa mga adults. So ako, as we all know, na like, or minsan may illuminated feelings yung sana nyo na understanding ko na hindi ako perfect na kapag pero pinakontrol ko. Kasi gusto ko minsan. Never ako nag-value shit or kasi alam ko may mama. So kung kaya natin, kaya siya. Kasi sabi natin dyan, sa show. And maybe the teens also can Kasi tinatanong ko din sila eh. Like, yung comfortable ba kayo diba rin? Nangyayari. Like, even sa kung ba yung ano mo? Ito. So, magtatawanan yan. So, ano yung isip ng mga kabakan? Diba? Like, dito, like, this week na, last week. So, you need to be careful sa mga words na. Kasi yung mga bata yan. Ayaw man natin gusto. Yung mga Sa labas natin. Yeah. Kaya, parang, hindi ko na ano yan kasi andun, dapat alam na natin yan, di ba, Jazz? So, That's why kailangan natin mag-voice out. And huwag matakot. And mag-voice even out. the teens, we're also encouraging the teens if you think that Kung someone may nakita kayong gano'n na pala, sabihin nyo, stop na.
You have also the chance. Huwag kayong matakot mag-voice out. At ano sa akin, kuya, ano lang, syempre ako, malambing ako sa parents ko. And then, yung like, pag may naririnig kasi ako paminsan-minsan na, si ate Nene, tawag na hindi lang, na mas bata ko sa kanya. Para sa akin, nasasaktan ako na. Yung bata, tinatawag na, yung sa edad kasi, syempre ako, ako, mas malambing ako sa mga matatanda. Like, nagbibigay ako ng mga respeto. Nagbibigay talaga ako ng respeto. Yun ang ko, like, nasasaktan ako na, like, merong sinasabi na hindi nakakaaya-aya kay sa nakakatanda sa atin. So, lang din, paminsan-minsan, hindi natin i-control. And then, hindi natin ilagay sa utak natin na mas matanda sila sa atin. Even na mas matanda yung utak mo or ano man yan, mas matanda pa rin sila sa atin. So, we must be respect. Tapos, Actually, tinanong kita kanina. uy, wala ka kasi. Ate na yung joke. Sorry yung mga joke ko ah. Nagkakaroon kami, di ba tinanong kita na okay mo ba sila yung joke mo? Di ba? Pero hindi yun bad, eh. Parang gusto ko lang yung parang yung opinion. Ay, naisip ko Sina, naisip din nga ni Vince yun, di ba? yung mga joke ni Mark. Sinasabi ko naman sa'yo, directly na, uy, huwag mo siya narinig. Or, huwag na narinig. Ah, it's okay. Well, nonetheless, hindi ko naman napapansin. Pero yun nga, Pero nasabi ko naman si sa'yo. Vince yun. Appreciate ko rin. May mga simple There are things. times also na if you have an issue with one person, just go straight to the person. Yeah. Or huwag na kayong... Because parang, Offend ka ba? Offend ka ba? Eh, paano hindi naman siya? for us kasi adults, or like ako as an ate, nasasaktan ako if magta-tough love ako. Kasi parang naalala ko na tough love, hindi ako lumaki sa tough love eh. So nasasaktan ako pag nakikita ko na tina-tough love. Then I realize ko sometimes na ginagano ko na yung kapatid ko because I wanted to discipline him. So siguro, yun lang. Parang, yeah, may mga times talaga na kailangan na siya. Because kunwari, ang dami na nating violations, ang dami nating buzzers, napatawag na tayo sa principal's office. So parang, kailangan, and for sure, in the next coming weeks, Kuya won't be lenient anymore. He's gonna give us, buti nga kanina, pinatawag lang tayo, tapos kinausap, and Iba din nasabi yung na punishment. last warning. Yung sa iba nga siguro, automatic punishment. And ako, I don't wanna see, especially the teens, I don't wanna see you suffer. Like, anyone today, I don't want you to be punished. I don't want you to face consequences. Kasi nasasaktan ako as an ate. So parang, at least Kuya gave us a final warning. If ever man we have punishment from that, sige na lang, we'll take it. And sabi, Pero like, let's be careful na. Let's help each other na. If you feel like this conversation shouldn't happen, like, and tama na. Or like, kunwari, nung may conversation si JM at si Dylan na na-buzzer sila, tapos pinatawag sila. So every time na may masabi, sinasabi ni Dylan, like, uy, wag. Kasi na-buzzer kami ni JM. pwede tayong matuto sa iba kahit hindi tayo yung nakaka-experience na. Pero careful also in asking, bakit kayo na-buzzer? Kasi natanong din namin si JM, JM, bakit kayo na-buzzer? And explain ni JM, so nag-buzzer siya ulit. Yeah. So, bali, nagkadalawa na yung buzzer. So, we screen. Natatawa. Hindi, ganyan. Natatawa talaga pag si ate. Pero like, yun, like, parang it makes sense naman na we just help each other. Kasi, we don't know if the punishment is individual. Like, Yeah, it can be if a it's group. individual, or if it's group, or if it's one, kunwari, if one just has the buzzer, pero everyone suffers, like, parang we have to be cautious. Kasi nga, every day tayo lang magsama-sama. Every day, we always say we're a family. So we act as a family. We And a practice. family has misunderstandings. A family has all the, yeah, we still have fun. It doesn't mean we can't have fun anymore. We still play, we still fool around, we make jokes with each other. We do all those things. But then, kailangan tayo makikisama with each other. Like kami mga si Kuya Bricks sa mga teens, mga ganon, at the same, it's always a learning experience for both. Like, we're not perfect, atas and kuyas. And I've said this multiple times for the past 3 weeks, I've learned so much from the teens.
Especially, yeah. Especially Marami sa matututunan teams. sa team. And I'm amazed by the team. So I always say that. So parang, you know, take everything with a grain of salt. But remember that everything is important. Don't take everything personally. We love each other. That's why, you know, your parents, diba, they talk to you also para mag-discipline to you and all those things. So I think it's part of it. And when we come out, you know, we'll be excited of who the next version of you would be. Parang ganun na lang. And one last pala, no, kasi may mga nakakausap kami, one or two, don't take it na yung nararamdaman nyo is hindi nyo na basta-basta lang mag-voice out. Don't invalidate yourself. Kung nalulungkot kayo or nagalit kayo sa isa or na-bad trip kayo sa isa or may nagawa sa inyo yung isa na too much, you say it. You voice out. Huwag nyo kimkimin or ikikwento nyo dun sa isang kasama nyong housemate na close yun. Tapos, it will be an issue na. Diba? Hanggang sa aabot na sa point na, okay, ang dami na pala nila. Tapos yung taong yun, wala siyang chance to defend him or herself. I mean, huwag niyong pagtulungan. Diba? So, don't invalidate your feelings, ha? Kung tama yan at right yan, pag-isipan yung maigi yung thoughts niyo, organize yung before you say good words. Okay? Don't invalidate. Kung nalulungkot kayo, yeah, we can May be gusto kayo honest. sabihin, may concern kayo, maganda, isipin nyo mabuti kung may sense pa yung sinasabi nyo, tama ba? And then, saka nyo siya ilakad. Pwedeng sa isang tao or pwedeng panglakatan. Yeah, kagaya Yung nito. pa butol-butol na, tapos hanggang sa iba-iba na yung Kwento. malaki na hanggang sa buo. And just to be clear lang, yung tinanong na kanatan, kasi wala na yung name lang, diba? Like, sabi ng kapitid bar, yung advice ko yung kanata, sabi ko, pag ganyan yung mga narinig ka, lumayo. Kasi ayaw mo pag-play ka lang sa school. So, parang kapalagay na. Yeah, pag malaki. Hindi nyo because Huwag nyo it's nang palaki. mga games. Yes. Careful sa amin ng Para sa akin, kunwari, ako nag-away kami ni JM, kaya lang naman namin ayusin. Why? Ayusin lang namin agad. Kasi, for example, nag-away kami dalawa, with friends namin si Mark. Si Mark yung maapektuhan, di ba? So, as a family, palit man yan na bagay, dapat ayusin na rin natin. Di huwag na natin palakihin. Kasi may maapektuhan na tao. Siyempre, pamilya. Yeah. Tsaka huwag kayo maghanap ng agad-agad nakakampi just because you feel so, you victim yourself, di ba? Kung sino yung nakaalitan mo, you talk to that person, you talk to that housemate. Di ba? I mean, if there's one housemate na meron kagad kakampi doon, kami lang naman ni Patrick yun eh, kasi we know from the start. But you guys, di ba, may mga bagay kami, hindi rin naman namin pwede i-share sa isa't isa. We're also limited to what we can share. And even sa inyo. So, may mga pagkakataon talaga na may mga iniisip yung iba sa inyo dito to other housemates. Kung sa tingin nyo na babiolate kayo or feel sad, you feel angry, let that person know directly. Huwag nyo nang ikwento sa iba, tapos pagkakatulungan ninyo, di ba? Kasi iba yung kwento nyo sa kwento ng isa. There's always two sides of story. Okay? Tapos regarding pala sa violence, hindi lang about sa conversations yun. Tsaka mag-ingat tayo sa mga siyempre, mahaba yung araw natin. Maaga tayo ginigising minsan, late tayo napatulog. Lahat tayo naantok within the day. So mag-ingat tayo sa mga nagnanakaw tulog kasi tinitake note din yan kahit hindi yan nababuzzer. Kasi nangyayari siya kada season. So, yun lang. Ingat lang tayo. Mainly lang bro, so I remind na yung applicable din sa amin, mga lalaki, ang physical abuse. Hindi pala mukha mo. Or it can be. It can be. Yeah, pwede nyo sabihin yun kung hindi kayo komportable. Hindi ka comfortable. At Yeah, saka din yung mga Para offended. alam na natin yung dapat Nakaka-offend natin sa iwasan. joke ni JM. naman teams. Pwede naman. Hindi, pero totoo Is yun. it serious? Yeah, it is serious. Ano? And Sige, say ano? sorry naman doon. Dapat ganun. Kung ano, pag nagkamali, say sorry. Yeah, say Dapat sorry. tayo I Say think sorry. at the end of the day, we should all take accountability for our actions. Yun lang. So, again, tomorrow is a reset day but also is a new start. And also a painful day, but you know, we all move forward. And we all learn from each other. Di ba? Parang nandito tayo to learn from each other's shared burden. I think this is a good thing to do every week. Yeah. Yeah, I think we assessment. should do this like every Friday. Like, may ginagawa naman. Like, you know, yung rain
fantastic. I just want to say again, thank you everyone for the effort and for the I'm very genuine, like very thankful po sa effort and cooperation. Thank you. So, I know this is so random. Love, pray, proud of parents, music. I also share this to Kuya. You know, mahirap maging task leader if you're also nominated. It's a good and bad thing, but you know, we move forward. And nag-fail man tayo, but nakita ko yung group 1, they're all happy. Parang somehow, I feel so proud. And sa group namin nila Kuya Breaks, we got this 2 million views. I mean, yeah, there's more to cheer. That's to be said. Congrats everyone. Congrats everyone. Appreciate natin lahat ng reaction. Yeah. And siguro yung kung sino man yung next task leader, rest assured na yung lahat ng housemates fully committed and andun pa rin yung love, andun yung respect, and sana na mapagtagumpayan natin. But yeah, let's take this seriously. Kagaya ng sinabi ni Kuya, may mga pagkakataong hindi lahat biro, pero we take this seriously because we want to grow. And gusto natin paglabas natin outside, we're better persons. So again, Dong and Pat loves you guys, and sana yung mga nagawa natin dito, maging baon natin din sa isa't isa. So again, maraming salamat. I just wanna say something. Oh, yes, please. I just wanna say thank you sa lahat ng nag-voice out. Yeah. Kasi hindi lahat ng tao very articulate. Ag-explain yung mga na-explain. And you really explain it so well. Thank you din po. So, Tama ka, paliwanag. Oo. Diba? I think we would just end on a good light. yeah. Since self-improvement and everything. We just want to congratulate also everyone. I've seen, gumagawa ko ng things, but I observed the hard work of everyone during the weekly task. It was kind of difficult. We only had 4 hours per team, especially the 6 minutes. But then walang nag-lag or walang part talaga na nagtagal because everyone was locked. Everyone was committed and focused. And I think that's one thing that even for the past 3 weeks or even kay John and kay Fiona bago pala, when we have to be focused, parang andun talaga yung goal natin at the end of the day. Like, walang pabigat. I mean, in my perspective, wala akong nakita pabigat. Like, I think doon ko siya nakita talaga yung sa 6-minute na video na biglang shower call and na biglang 4 hours. Nag-start na yung time. So everyone was so fast. Everyone sacrificed not even taking a shower. Parang a-shoot na agad-agad. Or like, nag-multitasking. Okay, ready, okay ako. Like, ganon. So it was parang nakikita yung dedication, nakikita yung hard work ng each and every one. And I think that's something that we should continue doing. We don't know what the next weekly task will be. But then definitely, it's gonna get harder, siguro, or more physical. But keep on the commitment, keep on, the dedication. And of course, tulong-tulong talaga tayo lahat. You may say that it's a failed task, but for me, it's not. Masarap na may vegetables. Vegetable. We love vegetables. Nakita natin, we sent good vibes to the people. They appreciate especially the song. And now we have a longer version of the song. So maybe if it will be alright just to end, they could sing the song. Para at least in a good light. Because every week we'll be doing this. So maybe for this, do you want to sing the song? Again, super thank you. And yung sinabi ni Jared, maybe we can agree on that. Agree ba kayo na every Friday, let's have an assessment? Yeah, for sure, yeah. Every time na matatapos yung announcement ni Kuya about the task, if it is success or a failure or a learn from it, di ba parang let's have an assessment. Para kung anong nagawa natin all through that week, we can improve. And let's have improvements. That's how PBB works. Especially to the housemate. So, You're maybe public. let's have some... Thank you, guys. Thank you. Thank you. Ay, lapit tayo dito. Everyone. Sorry. Yeah. And again, congratulations. Congratulations, everyone. Congratulations, everyone.
with the COVID in April. I It was finished bad. Great. Kagising sa umaga, ikaw ang gusto kasama. Ika'y hindi nakita, araw ay di masaya. Dahil ikaw ang tanging pangarap sa ika'y iyong nabiha. Pagkasama ka'y parang sa ulan, magandang bilang. 'Cause I wanna see you happy. Kaya ikaw ang one and only. Nagpapasa'yo ang mundi. Kaya ikaw lang ako ang baby. Ikaw, pinilig siya. Wrap my head around this feeling. Did I give you no meaning? The memories of the times that I spent with you makes me wonder all you said was true. Please don't get happy. Sabihin niya. Kapag tayo pero wag na ka na bukay. Ano at ang nakagana.